So pag-usapan po natin yung pinaka-latest episode ng revelations ni former Congressman and Appropriations Chairman during the 19th Congress, si Representative or Congressman Zaldi Go. So yung caption po niya dito is, panoorin mga kababayan, narito po ang mas detalyado na kwento tungkol sa nabanggit na 56 billion na deliveries para kina dating Speaker Martin Romualdez at Pangulong Bongbong Marcos. See less. So kung makita po nyo, this has 101,000 likes, 12,500 comments, 38,000 shares. And this is still from the Facebook page po of Representative Zaldico. So again, may checkmark po yan. Accounts with a verified badge have been authenticated and can be Meta-verified subscribers or notable persons or brands. Rep Zaldico, 605,000 followers. So pinapakita ko lang po to para dun sa mga gusto i-verify. You can do so by visiting the social media page mismo ni Congressman Zaldico. So yung link po niyan is facebook.com/repzaldico. And then it's this one po, 5 hours ago on November 24, 2025 at 1:03 PM po in-upload to ni Congressman Zaldico. So ang gagawin po natin ngayon is, unang-una po of course, papanoorin natin itong lahat. This is a 9-minute video pala. Yung mga last videos kasi niya nasa 45 minutes lang eh. And then after nun, titingnan ko po kung ano yung mga legal implications sa mga sasabihin niya. And siguro magbigay na rin po ako ng mga personal observation ko dito sa mga nangyayari so far kay Congressman Zaldico. Okay? So good day po, my fellow taong bayan, and of course yung pinakauna will be yung facts natin, which will be this one, the full 9-minute video ni Congressman Zaldico. So panoorin po natin siya. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan para sa pag-deliver ng mali-maletang pera patungo sa bahay ni Speaker. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yun para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Part 1. Part 1 pala tayo ulit. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago day. ko ipagpatuloy ang aking paliwanag, nais ko munang magpasalamat sa inyo. Maraming salamat sa inyong bukas na isipan, sa inyong pasensya at sa pagtanggap ninyo sa mga impormasyong aking ipinabahagi. Alam kong hindi madali ang mga paksang ito, mabibigat at mahirap tanggapin. Hindi po ako makauwi dahil malaki ang banta sa buhay ko. Ngayon naman ay meron kaming natanggap na balita. Papalabasin ng administrasyon na ako ay isang terorista sa loob at labas ng Pilipinas. Para mailibing ako kasama ang katotohanan kahit saan man ako pumunta. Pero mahalagang malaman ng taong bayan ang katotohanan. Muli, taos-puso akong nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Una po sa lahat, sinasabi ng ICI at ni Henry Alcantara na 21 billion pesos daw ang napunta sa akin. Hindi po totoo yun. Wala akong natanggap na ganyang halaga. Ang totoo, mula 2022 hanggang 2025, ang kabuuang pera na dumaan sa akin para ibigay kay Pangulong Bongbong Marcos at kay dating Speaker Martin Romualdez ay umabot sa 56 billion pesos at hiwalay pa dyan ang 100 billion pesos insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Insertion ng Pangulo sa 2025 budget. Okay, wait lang, comment muna tayo. Kasi yun yung kinlarify po dito ni Congressman Ko, yun yung actually una kong napansin na issue kasi 56 billion yung deliveries. Eh di ba yung and-explain niya previously was 100 billion insertion. So yung 25% nun would have been 25 billion only. Pero sa video niya to, yung latest niya pong video, 56 na. Yung pala iba pa yung insertion na yun as per dito sa video niya. So yan lang din, at least na liwanagan. Inantay ko lang din po actually na explain niya kasi medyo naguluhan din ako dito sa caption eh.
So anyway, tuloy po tayo. Pati na rin ang 97 billion pesos flood control insertion na inilagay sa NEP ng 2026 National Budget. Balikan natin kung paano ito 2026. nagsimula. Noong 2022, kakaupo ko pa lang bilang chairman ng House Committee on Appropriations, sinabi na agad sa akin ni Speaker Romualdez na kailangan ko makapag-deliver ng 2 billion pesos kada buwan. Makalipas ang ilang araw, tumawag sa akin si Yusek Bernardo. Sabi niya, kailangan ng tulong ng Bulacan sa problema nila sa baha. Pinapunta niya sa opisina ko sa Kongreso si DPWH District Engineer Henry Alcantara. Sa naging meeting namin ni Alcantara, siya mismo ang nag-offer kung paano ang hatian sa mga proyekto ng DPWH. 22% para kay Speaker Romualdez, 2% para kay Yusek Bernardo, at 1% para sa kanya. Doon po nagsimula ang tinatawag nilang deliveries. Sistema po ay ganito. Ang mga tao ni Henry Alcantara ay nakikipag-ugnayan sa mga tao ko na sina Paul Estrada at Martin Sai. Sila ang tumatanggap na pera mula sa mga tao ni Alcantara. Minsan sa bahay ko sa Valle Verde, minsan naman sa BGC Party. Pagkatapos nilang makuha ang pera, sila Mark at Paul naman ang nag-aayos o nakikipag-coordinate sa tauhan ni Speaker Martin Romualdez na si Jocelyn Sereno para sa pag-deliver ng male-maletang pera Jocelyn patungo Sereno. sa bahay ni Speaker. Una, Bagong North name ba yun, Force guys? Park Hindi ko sa na Manila na-monitor. Drive at nang lumipat siya sa number 14 Nara Street, South Forbes Park. Gusto ko pong linawin, hindi ako nakikialam sa mismong proseso ng paghatid. Dumaan lang po sa akin ang pera na agad dinideliver kay Speaker Romualdez. Ako lang po ang nagko-confirm sa text kay Speaker kapag nadala na ang pera sa bahay niya. At lahat ng ito, mula sa unang utos noong 2022 hanggang sa huling delivery noong 2025, umabot sa mahigit 55 billion pesos plus ang naihatid sa bahay ni dating Speaker Martin Romualdez. Madalas hindi nabubuo ang hinihinging 2 billion pesos bawat buwan ni Speaker, kaya iyan ang final total. Ang sinabi mismo ni Speaker Martin sa akin na hati sila ni Pangulong Marcos sa perang yon. Ang listahan ng mga deliveries na ito. Okay, wait lang, comment muna tayo. So yung mga binanggit so far ni Congressman Zaldico kanina, yung process nila nung pag-deliver, yun pwede yun masupport nila nila Engineer Alcantara and Engineer Bernardo. Yung dilemma lang nakikita ko so far dito para kay Congressman Zaldico is yung paghatid dun sa next step pa, which is according to him, yung allegation niya kay Speaker Martin daw yun napupunta. So far yung nag-corroborate pa lang nung testimony na yun is si Sergeant Gutesa dun sa Senate hearing. Not necessarily corroborate, pero may sinabi din na related, somewhat related dun yung pag-deliver kay Representative or kay Congressman Martin Romualdez. So yan yung kailangan pa palakasin so far ni Congressman Zaldico kasi yung pag-deliver sa kanya, yun yung based sa mga Senate hearings, parang may mga supporting evidence na via kay Yusek Bernardo at kay Engineer Alcantara. Yung sa next step, yun yung kailangan pa mapalakas ni Congressman Zaldico. Otherwise, siya talaga yung mapinpoint nito. Yun yung observation ko po so far. Anyway, tuloy po tayo. Kung kailan, magkano, at saan dinala, ilalabas ko po kasabay ng video na ito. Noong November 2024, habang nasa proseso kami ng pagtatalakay ng budget, nakipag-meeting sa amin ni Speaker Martin si Yusek Jojo Cadiz. Sabi niya, masama raw ang loob ni Pangulong Marcos, wala raw siyang natatanggap na remittance. At dahil laging napapagalitan si Speaker Martin ang Pangulo mula Setyembre hanggang November, inutusan niya ako na mag-deliver ng 1 billion pesos para kay BBM. Ayon pa kay Yusek Jojo, nang ipaalam niya ito sa Pangulo, ang utos sa kanya ng Pangulo ay mag-ingat at siguraduhin si Yusek Jojo lang ang maghahatid. Ang instruction po sa akin ni dating Speaker Martin Romualdez ay dalhin sa number 30 Tamarin Street, South Forbes Park at ibigay kay Yusek Jojo Cadiz dahil ito raw ang drop-off point na malapit sa bahay ng Pangulo. Sinabi rin po sa akin Speaker Martin Romualdez na si PBBM ang nag-utos sa kanya na bilhin ang bahay sa number 30 Tamarin Street para gamitin bilang bagsakan at imbakan ng pera mula sa mga SOP, collection at deliveries na para sa Pangulo. Noong December 2, 2024,
personal kong i-deliver ang 200 million kay Yusek Jojo Cadiz sa number 30 Tamarind Street, South Forbes Park. Ayon sa kanya, dadalhin daw niya ito sa bahay ng Pangulo sa number 41 Nara Street, South Forbes Park. So comment lang muna tayo guys. Ang sinabi dito ni Congressman Zaldico, siya daw mismo yung personal naghatid. Okay, time out. So, yung binanggit po ni Congressman Zaldico, itong last lang, is siya daw yung personal na nag-abot mismo dun sa USEC na pinangalanan niya. So, yung maganda sana dito, meron siyang supporting evidence dun. Kasi pag oral testimony lang po, syempre, pwede lang yun i-deny ng USEC na hindi naman niya natanggap. Pero kung may pictures to si Congressman Zaldico on that delivery mismo, yun yung mas magpapalakas talaga nitong mga allegations niya. Although hindi pa po yung directly linking naman kay PBBM kasi again there is still a third person in between PBBM and Congressman Zaldico. Pero in that instance, at least clearly implicate din niya yon yung USEC po na pinangalanan niya. Assuming meron pa siyang additional evidence. Okay, so anyway po, tuloy tayo. Kasunod dito, noong December 5, 2024, muli akong nag-deliver ng 800 million sa parehong address at Yusek Jojo Cadiz pa rin ang tumanggap. Sabi niya, yun naman ay dadalhin sa bagong bahay ng Pangulo sa South Forbes Park. Sa kabuuan, 1 billion pesos ang personal kong naihatid. Ako mismo ang nagbigay ng pera, kasama ang aking driver at mga tauhan. At lahat ito ay base sa direktang utos ni Speaker Martin Romualdez. At dyan po nabuo ang kabuuang halagang 56 billion na ipinadala mula 2022 hanggang 2025. Pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Abangan ang part 2, so nabitin na naman tayo guys. Papalabasin ng administrasyon. Okay. Anyway, yung first ko lang masasabi, yung last part po na sinabi niya na may personal delivery siya, na siya mismo dun sa isang USEC. Yun, maganda yun kung meron siyang supporting evidence pa. Sinabi rin naman ni Congressman Ko na meron siyang kasamahan yung mga tao niya. So sana may pinakitaan siya nung mga basura para at least may mag-support at corroborate talaga dito sa sinasabi po ni Congressman Zaldico. Pero hindi pa po yun talaga directly linking kay PBBM. I'll be honest with all of you, considering nga meron pang third layer or meron pang layer between PBBM and Congressman Zaldico. Okay, so yan po yung immediate thoughts ko dito sa video. And ito lang din po, idagdag ko na lang din kasi lumabas tong conduction sticker. Ayan o. So kung ma-check sana to, kung kanino tong kotse, di mas madali sana ma-verify. Cash out, November 29, 2024. Pero hindi ko sure kung is this from Congressman Zaldico ba? Cash out pa lang sa kanila or delivered na, kasi may cash out tas may 1B delivered din dito sa baba, so medyo confusing po. Await na harangan pala. So ito po, yan, may cash out dito sa taas pero may 1B delivered. So hindi ko sure kung itong bahay na to is this kay Congressman Zaldico or dun ba sa pinag-deliveran niya. But anyway, ito sana kung ano tong conduction sticker, kung kanino to, ma-check to. That would also be a good indication kung ano tong, or kung kanino po itong mga maleta na to. But the dilemma nga po, like what I explained dito last time, is hindi kasi kita pa yung loob nung cash, di ba? So meron pang doubt na papasok po niyan sa utak ng isang reasonabling tao kung whether or not cash nga to. So yung maglalaban po dito na legal issues na nakikita ko is number one, bakit may ganito kadaming maleta dito sa bahay, di ba? And yung question lang talaga dyan is that is whether or not itong mga maleta na to, will it be sufficient to establish na nagkaroon ba ng bigayan ng basura, diba? So doon po medyo mahirap pa yan if I'll be completely honest po with all of you, kasi in criminal cases po, we have to remember ang kailangan natin ma-establish is guilt beyond reasonable doubt. And when you say guilt beyond reasonable doubt, nasa ano po yan, nasa taas ng isip ng isang reasonabling tao, pero hindi naman po kailangan absolute certainty or dapat 100% na sigurado ka na siya nga yung may gawa ng krimen. So yung easiest way ko po ma-explain yan is that pag tingnan mo yung evidence, ang magiging conclusion mo sa sarili mo ay mukhang siya nga talaga yung may gawa ng krimen or mukhang pera nga talaga yung loob nito ng mga maleta.
Pero kung yung magiging reaction mo lang is along the lines na parang pwede to maging pera, pag ganun yung reaction mo na pwede or posible tong maging pera, medyo yun questionable po kasi nasa level ka pa lang na reasonable viewpoint of a reasonable person. Pero pag dun ka na nga po sa mas mataas dun sa isip na isang reasonableng tao, yung along the lines na mukhang siya talaga yun or mukhang pera talaga to, yun pwede na po yun. Diba? And then yung absolute certainty naman po, ibig sabihin nun is pag yung reaction mo wala nang iba kundi siya lang talaga, sure ako 100%. Yun yung absolute certainty. Pero hindi naman po ganun yung requirement in criminal cases. Ang kailangan lang guilt beyond reasonable doubt. So it is between absolute certainty and yung reasonableness lang. Okay, lampas ng konti sa isang reasonableng isip ng isang tao po. Okay, so again, a reasonable person man na mas nagbusisi pa. Yun yung guilt beyond reasonable doubt in the simplest way. So again, ulitin ko lang po, baka naguluhan na kayo. Yung issue lang kasi is whether or not itong dami ng maleta na to, will it be sufficient to establish na pera din yung laman or basura? Yun yung magbabanggaan kasi. Diba? So, tingnan na lang po natin kung ano yung mangyayari talaga once the proper cases are filed. Because maganda po itong legal issue kung ako po tatanungin ninyo. And yan po, yung magiging test ko na lang sa inyo, my fellow taong bayan. I-apply nyo yun, yung in-explain ko, whether or not will this be sufficient to establish na pera at basura nga talaga yung naging bigayan. Okay? And then, yung isa pa pong masasabi ko dito is that medyo malayo pa po talaga to kala PBBM because yun nga, meron pang mga third persons involved na mga pinangalanan si Congressman Zaldico kasi yung as per him, kung nakinig po kayo mismo, sinasabi naman niya, sabi ni Yusek ganyan, para daw to kay ganyan. Sabi daw ni former Speaker Martin, para daw to sa Pangulo. So, di ba, meron pa pong layer. So, meron pa talagang defense na pwedeng magamit si PBBM dito, hindi pa clearly established. So, with that said, ang important dito ngayon is yung Yusek po na pinangalanan dito ni Congressman Zaldico, kung yun din sana mag-pinpoint, edi yun mas klaro-klaro na. Kasi ang nangyari ngayon, nadamay na po ni Congressman Zaldico yung Yusek. So kung yung Yusek na yun, sumama din dito sa concert ni Zaldico, doon po mas magiging klaro na yung full picture kung kanino talaga napunta. Umabot ba talaga kay PBBM or hanggang doon lang ba talaga sa Yusek na yun. Okay, so yan po yung mga legal principles. Somewhat similar pa rin po yung legal principles dito, I'll be completely honest, kasi ano pa lang naman po to, these are all statements lang ni Congressman Zaldico. And then same pa rin po, hindi naman kailangan yan under oath kasi wala pa naman siya sa korte. He is just basically making his thoughts known. So at the end of the day, it's up to the public po kung maniniwala pa tayo sa kanila or sa kanya. And then kung gusto talaga to maging cases filed ni Congressman Zaldico, since siya po yung may personal knowledge nito, later on, kailangan yan manumpa kung ipa-file na as a complaint affidavit talaga. Pero ngayon, hindi pa po kailangan. Kung maniniwala po tayo, depende na po yan sa inyo. Okay? And then, ito po, magbibigay lang din ako ng mga personal bagay-bagay na observations ko po dito so far sa mga nangyayari kay Congressman Zaldico. So, ang personal lesson po na mabibigay ko lang dito is that this case po of Congressman Zaldico is a good example na pag wala po kayong kabusugan ay there is really a tendency na magka-come tumbling down or babagsak din po. Kasi you have to remember, ito po, this is actually based sa SALN ni Congressman Zaldico, di ba? Na when he first entered public service, he already had a SALN valued at 4 billion pesos. Mas mataas pa po yun kaila Cynthia Villar sa Villar family. Pero despite that, 4 billion net worth niya, he still entered into these transactions. Kasi yung klaro naman so far, siya mismo sinasabi niya, pinadaan sa kanya yung pera. So pag pinadaan sa kanya, he still part niya dun sa criminal act nilang lahat. Because ang mangyari po dyan, that will be a conspiracy between all of them. Siya at yung mga pinangalanan niya regarding yung massive corruption na yan. Diba? So again, yung moral lesson lang talaga natin, huwag tayo masobrahan sa pagiging greedy. Kasi at the end of the day, ano pa ba sana yung purpose ni Congressman Zaldico, diba? He has 4 billion pesos already in net worth. Hindi man lahat yun cash, pero yung assets niya with his cash umabot ng ganun. So kung ibenta niya lahat, that's still going to be 4 billion in liquid cash kung ma-liquidate talaga niya lahat. So yan na po, yan yung moral lesson, diba? Kung hindi lang sana to pinasok ni Zaldico, ni Congressman Zaldico, and then he should have stuck with his path, yung pag-support lang sa Ako Bicol, edi ang tahimik sana ng buhay niya, and then he has 4 billion pesos worth na assets
Diba? So yan lang po ang pinaka-life lesson na makukuha natin dito, na mahirap po talaga pag masobrahan tayo sa greed, lalo na po pag pera na yung pinapag-usapan. Anyway, hopefully klaro po yun. If you like more legal videos and current events, subscribe na po kayo sa channel ko. And until next time, see you all po. Bye-bye!